Sa armadong labanan, mas mahapdi kaysa sa mga sugat ng katawan ang pilat na nagmamarka sa alaala. Mas malalim ang mga sugat ng digmaang lumalatay sa buhay at kabuhayan ng komunidad. Ang kapayapaan po, yan po yung tinuturing po namin na yaman. Salat man po kami sa ibang mga bagay, ngunit mayroong kapayapaan, ito po ay yaman po ng aming tribo. Dahil po dito, napatunayan po namin na yung aming dating kapayapaan ay nawala na dahil po doon sa buhay na nakaranasan na nasakyan po namin sa aming kapaligiran. Hindi pa man pumuputok ang mga sandata, subalit may sugat na ang isipan ng mga bata. Nakakabaliw ang balitang giyera at napakahapdi, dulot ng digmaan. Sari-sari ang kwento ng pagharap ng mga individual at komunidad sa armadong labanan. Mga kwento ito ng takot. Noong November 20, 2005 ng madaling araw, bigit kumulang sa alas 3 ng madaling araw, nagising na lang ako sa malalakas na putok na narinig ko na nagmumula sa aming munisipyo ng Chaong. Unang sumagi sa isip ko, parang ang aga naman ng practice ng mga nagsushooting range. Pero nung nakarinig na ako ng mga grenade lancer na putok, sabi ko, iba na to. Sagupaan na ito ng dalawang partido, mga militar o ng Mga kwento ito ng pagluluksa ng mga pamilyang nawalan ng ama, ina, anak at kapatid. Noon po naman bandang hapon sa aming barangay San Anastasia sa Chaong, Quezon, humigit kumulang po naman sa alas 4 ng hapon ay nagkameron din ng di inaasahang pangyayari sa pagitan ng grupo ng AFP at saka ng ating mga kaibigan ng mga NPA kuno. At doon ay nagkameron ng di inaasahan ding enkwentro na sa di sinasadya ay tinamaan si Roderick Olbida sa may parting ulo at dinala sa PGH. Mga kwento ito ng karaniwang sibilyan na naiipit sa palitan ng putok sa pagitan ng militar at armadong grupo. Kinahaponan din, ng kinabukasan, hapon naman ng sa barangay Kabatang naman, nasasakop din ng Chaong, ay nagkameron din ng labanan at dito ay minapaulat kinabukasan ng umaga na mayroon 3 sundalo na army na namatay. Mga kwento ito ng mga taong inagawa ng kanilang karapatang pantao. Ang karapatang mabuhay ng mapayapa at may dignidad. Ang karapatang maipahayag ang sarili at mapayaman ang kultura. Ang karapatang makasali sa mahalagang desisyon ng komunidad at ng bansa. Kahit ang mga kabataan ay hindi nakakaligtas sa karahasan ng armadong labanan. Natitigil ang kanilang pag-aaral. Sa murang edad, natututo silang makipagpatintero sa bala. Rinig na rinig ng mga estudyante sa loob ng school yung putukan. And then yung mga pagsabog. So, na-trauma sila. Imbis na makapag-aral pa sila, pumasok doon sa loob ng school, naglabasan sila at bumalik sa kanilang mga boarding house. Mga karanasan itong mag-iiwan ng pilat sa kanilang mga alaala at maaaring dalhin nila hanggang sa pagtanda. Yung bata na mismong maliit, pag nakarinig lamang siya ng helicopter, ito ay tumatakbo at hindi malaman kung saan papunta. Dahil kapag naranasan nila, nagiging trauma sa kanila kapag may mga ganitong digmaan, basta-basta na lamang silang tumatakbo. Kapag nakarinig sila ng helicopter, may isang bata dyan na maliit na tumakbo at bigla na lamang itong naumpog sa isang pader at ito ay naging nasaktan. May kwento rin ng karahasan ang mga katutubong Pilipinong binulabog ng digmaan. Sapagkat ang
problema ng insurgency sa Mindoro, ang direkta talaga namang naapektuhan ay ang mga katutubo sa kadahilan ng ang labanan ay hindi naman nangyayari sa kabayanan kung hindi sa kabundukan. Dahil ang kabundukan ang pamamahay o ang mga kuta o ang pinagtataguan ng mga NPA, at natural lamang na ang military ang tutugis sa kanila, at ang nagiging pananggalan lagi ay ang pamayanan ng mga katutubo. Hanggang sa kasulukuyan, hinahangad pa rin ng mga katutubong Pilipino gaya ng mga mangyan sa Mindoro ang maiparinig sa nakararami ang sarili nilang tinig, ang maigiit ang kanilang pagkakakilanlan. Pero bago pa man marinig ng marami, natabunan na ng ingay ng putok at pagsabog sa armadong labanan ang hinaing ng mga mangyan. Marami pong mga nakita po namin na mga paglabag, ngunit tutukuyin ko lamang po yung isang paglabag na naganap po nitong noong Pebrero taong 2005. Ito po ay sa Barangay Poypoy, Kalintaan, kung saan nakaroon po ng labanan sa pagitan po ng dalawang nabanggit na grupo, at nagbunga po ito ng labis na pagkatakot sa aming tribo, at humantong po sa pagbakwit ng maraming pamilya mula sa marami din pong mga pamayanan sa tribong Taoboid. Kasamang pinipi ng digmaan ang mga pagpapahalaga at pangarap ng mga katutubong mangyan. Ang kapayapaan po, yan po yung tinuturing po namin na yaman. Salat man po kami sa ibang mga bagay, ngunit mayroong kapayapaan, ito po ay yaman po ng aming tribo. Dahil po dito, napatunayan po namin na yung aming dating kapayapaan ay nawala na dahil po doon sa buhay na nakaranasan na nasasakyan po namin sa aming kapaligiran. Kabundukan man o kabayanan, damang-dama ng mga biktima ang epekto ng gyera. Una siguro na makita natin yung displacement ng mga tao. No? Pag laging merong mga armadong tao, palaging merong encounter, yung mga tao sa kanayunan ay nasasabi natin na displace. Una, siguro sa kanilang tirahan, pangalawa sa kanilang pagkabuhay. Kaya kung minsan makita natin yung exodus ng mga tao going to the cities dahil yung kanayunan ay hindi na safe para sa kanila. No? At siguro isa sa pinakamalala rin dito ay yung tinatawag natin yung na-instill yung culture of fear sa mga tao.